Makakausap natin ngayon si Manila Mayor Honey Lacuna. Magandang gabi po sa inyo, Mayor Honey. Magandang gabi po, Ma'am Pia. Magandang gabi po sa inyo lahat. Well, ma'am, this is your first time, if I'm not mistaken, to oversee itong Nazareno as a mayor. Although you were vice mayor before and matagal na po kayo sa Manila politics. Paano po ito kakaiba? How is this different this time around? Actually, last year po, medyo nag-trial na po kami yung Walk of Faith na ginanap po instead of the traslasyon. So yung Nazareno 2023 po, we had the trial na. Okay naman po siya. So ngayon po talaga, way back 2023 po, napag-usapan na po namin ng simbahan kung papaano po namin i-handle kung sakasakali nga pong matutuloy na itong traslasyon 2024. So, yung official po na paghahanda, we started last August. Meron na pong mga pagpupulong sa lahat po ng mga stakeholders, simbahan, IHOS, de Nazareno, national government, and of course, the city government of Manila. At medyo matagal-tagal po namin talagang napagdesisyonan ano po yung mga hakbang na gagawin namin para makasiguro po tayo na magiging ligtas at maayos itong Nazareno 2024. Mayor Honey, syempre, this is a very big event. As a matter of fact, the eyes of the world are on this because in no other city, I think, do you have millions of people out in full force in an expression of faith, no, Filipino Catholic faith or Filipino Catholicism. And a while ago, you were saying na syempre ang inaasahan po natin every year, ligtas, no, that people are safe. Can you describe to us what is it like, no, to put together an event like this na ang dami-dami, milyon-milyon ng taong nasa mga lansangan, and yet there are no untoward incidents, no major accidents, no major no catastrophe, no tragic incident happening during something like the Nazareno? I guess po yung talagang preparation namin, it's been half a year preparation na po, and we made sure na lahat po ng angles nakikita po namin, and lahat po talaga ng stakeholders will do their part. Nandyan po ang City Government of Manila, lahat po ng hiniling sa amin ng simbahan ng Quiapo ay talagang tinugunan namin. And syempre yung mga IHOS de Nazareno plays a big part kung paano po nila masasabihan yung kanilang balangay. They call their groups kasi mga balangay. Kung paano po nila ma-instill sa mga balangay nila yung talagang dapat mangyari during the Nazareno 2024. Of course, we sought the help of the national government. In fact, 15,000 mahigit ang ating mga kapulisan na naka-deploy na po sa City of Manila, and they will be manning the entire route of the procession, starting from the Quirino Grandstand and of course until Quiapo Church and the vicinity around the Quiapo Church. So, and lahat po ng mga precautionary measures and of course yung health issues po, in-address na rin po namin. In case of emergencies, marami na po kami naka-deploy na mga ambulances, all the hospitals within the city, napakiusapan na namin, and meron po kaming field hospital na tinayo dyan sa may Cartilla because it's the nearest place na pwede po namin itakbo yung ating pong mga kababayan in cases of emergency. May announcement, ma'am, no, na hindi pwede umakyat or sumampa. I'm not sure if that is the correct term, no? Yes, yes po, ma'am. Para po maiwasan na rin natin yung kahit anong disgrasya na mangyayari, ito po ay pagbabalik lang sa dati ng kaugalian, yung totoo pong traslasyon. Before po kasi sinasabi ng simbahan na wala naman po talaga sumasampa sa andas. 2 lang pong tao ang nakasampa, yun lang pong hahawi ng mga kable na pwedeng tamaan ng Poong Nazareno. Other than that, wala na pong pinasasampa. Yung
Yung tinatapon lang po yung kanilang mga panyo o yung mga bimpo, tapos ibinabalik din po. Through the years, bigla na lang po yan, may mga sumasampa na. So ngayon po, we made sure na protektado po yung mga tao. And of course, yung Poong Nazareno din, kasi 400 years na po yan eh. Hindi na rin po matibay yung si Senyor Nazareno. Kaya in-enclose na po namin siya sa isang laminated vehicle. Laminated po yung kanyang takip para po, parang bulletproof. Siyempre, yes. Para naman po maproteksyonan din po yung Poong Nazareno. And wala hong makaakyat. But the surrounding po, meron pa rin tayong mga 20 na ihos na magbabantay po around the andas. Siyempre po ma'am, this is an expression of Filipino Catholicism, Filipino faith. But siguro yung message po ng simbahan at ng local government, ng City Hall, Manila City Hall, kahit naman hindi sumampa or kahit hindi mahawakan ang imahen, ay nadidinig pa rin naman po yung mga panalangin at alam naman ng Diyos na nagdarasal yung mga tao, yung mga deboto. Right, ma'am? Totoo po yan. Totoo po yan. At ang tema po ng Nazareno 2024 ngayon po ay nakasaad po doon, gusto po naming makita si Jesus. So, we'll make sure na talagang hindi po siya matatakpan, hindi lang po iilan na makakakita, makikita po siya ng lahat po ng madaraanan o ng lahat po ng mga pupunta, deboto man o hindi, at saka makakapagdasal po sila at may raraos po natin yung buong Nazareno 2024, most especially yung traslasyon ng maayos, ligtas, and of course, banal. Ang mensahe po ninyo, Mayor Hani, bilang final word ngayong gabi sa lahat ng mga deboto, bilang kayo po yung host, no? You are hosting as the local government of Manila itong Nazareno 2024. Sa atin po mga kapwa Manileño at sa mga kababayan nating Pilipino, kami po ay nananawagan na sa lahat po ng dadayo sa Quiapo upang makisama sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno. Sana po ay sumunod sila sa mga panuntunan na ipatutupad po namin. Ito po ay para masiguro natin na ang ating pong pagdiriwang ng Nazareno 2024 ay maging banal, ligtas at maayos po. So lahat po ng mga gusto natin ipatupad, yung mga pinagbabawal at yung mga pwede naman pong gawin, sana po masunod po nila. Mayor Hani Lacuna ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Thank you very much for being with us tonight. Maraming salamat po. Good evening. Thank you. Magandang gabi po sa inyo, ma'am.